Ngayon na nagsama-sama tayo ngayon, di ba? At tayo ay nag-greet sa bawat isa. Tumutok naman tayo muli sa ating paksang seryeng tumutok sa pamilya. Tama ba? Focus to the family. Ang hirap, ano? Kaya tinanggal ko na yon. Naniniwala po ang akda dito sa seryeng ito na ang layo ng buhay ng bawat isa ay makilala at luwalhatiin ang Diyos at sa pamamagitan ng isang tunay na kaugnayan sa kanyang anak nang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tama po ba? At ang layuning ito ay sinasabuhay muna sa loob ng ating pamilya, di ba? At yan, ang hirap naman. At ine-extend sa labas, di ba? Pinalalawak sa pag-ibig sa isang lalong, alam nyo na, yung wasak na mundo na lubang nangailangan sa ating Panginoon. Ayan. Parang taga-Bulacan ngayon. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating paksa, tama po yan, ayan niyo po munang balikan natin ng kahit kaunti lang yung ibinahagi sa atin ni Pastor Ayan. Naalala niyo pa ba ang binahagi niya nung nakaraang linggo? Di ba? Ang kanyang ibinahagi po ay ang pakikibaka ng pagiging magulang. At ano ang itinuturo nito? Di ba? Ano ba yung binahaging kwento sa atin ni Pastor Ryan? Yung alibughong anak. Siguro naman, alam niyo lahat ng kwento noon, di ba? Na ito ang magiging guide ng mga anak. Di ba? Sa kwentong ito. Na ang kasalanan o pagkakamali ng isang anak ay napatawa dahil bumalik ito sa kanyang ama. Di ba? Sa kanyang amang nasa lupa. Sa Kristiyanong konteksto, ang moral na kwento na to sa parte ng isang anak, anuman ang iyong ginawa. Di ba? Sabi nga ni Ate Meli, yung karimari-maring Tagalog ba yun? Kasuklam-suklam na lang. Kasuklam-suklam man ang iyong ginawa, ay patatawarin ka ng Diyos kung handa ka magpakumbaba. Di ba? At tanggapin ang iyong pagkakamali. At ito rin ang dapat na maging gabay ng mga ama dito sa lupa. Amen. So nakuha niyo na po yung buod ng kwento na yung buod summary, di ba? Ngayon naman, ay gagawin naman tayo sa ating paksa ngayong umaga. At napaka-exciting, di ba? Iniisip ko ngayon, exciting, ano ba yung exciting na Tagalog? Pati yung enjoy, alam niyo ba sa Tagalog yung enjoy? Nung gumagawa ko ng, sinusulat ko ng isang araw, ano ba sa Tagalog ang enjoy? Nakakagalak. Enjoy mo yung pagkain. Parang pangit na kagagalak mo yung pagkain, hindi rin tama, di ba? Anyway, ngayon naman ay pag-usapan natin ang paksa tungkol sa pagtawa. Di ba? Di ba exciting? Kaya kanina lahat, sabi ko ngayon, lahat nakangiti, nakatawa, maganda yung aura, di ba? O baka maganda lang yung mga gising nyo, di ba? Sa mga nanay, baka mamaya lahat ng sweldo ni tatay binigay sa inyo, kaya kayo nakangiti. At yung mga kabataan ay, ang laki ng binigay na, ang tawag doon, baon sa eskwela. Amen. So, sabi ko nga, laughter, pagtawa. Never na narinig ko pa itong pinrates dito sa pulpit, kahit doon sa pandaan pa namin, di ba? Natin. Pero, merong binahagi patungkol sa joy, di ba? Kasiyahan, kaligayahan. Pero, yung mismong laughter, di ba? Hindi pa natin na-tackle, di ba, Pastora? Ngayon naman, sabi ko nga, ano ba itong ibabahagi ko? Laughter lang? Parang ganun lang, di ba? Ano kaya ang ibabahagi ko dito? Kaya baka mamaya, 10 minutes lang tayo, tapos na rito. Pero hindi po. Ako po ay nanaliksik para mapahaba ko po ang aking ibabahagi sa inyo. Pero sabi ko nga kanina, marapatin nyo po na hinihingi ko ang paumanhin nyo. Di ba? Na hindi ko po maibibigay ng todo-todong sa wikang Tagalog o wikang Pilipino dahil ako po ay nahirapan talagang i-translate. Kahit nga i-translate, ang hirap di ba?
Yun, so, mabuti ang tumawa, di ba? Dapat po lahat tayo ngayong umaga nakangiti, nakatawa. Dahil yung ating paksa ngayon, di ba? Dapat maging masaya, maligaya tayo, tumatawa tayo, di ba? Pero wag naman kayong tumawa ng nag-iisa lang. Pero kami sa ginagawa kayo kasi, di ba, pagka sumasamba ka, napapatawa ka, hindi mo alam di ba? Nangyayari po sa ating lahat yan. At alam niyo rin po ba, na pwede rin po tayong tumawa mismo dito, di ba? Dito sa ating bahay, panumbahan. Di ba? Kaya siguro yung mga nakakarinig sa labas, gusto pumasok dito sa atin, ano bang meron dun sa loob na yun? At sila ay nagtatawanan, nagkakagalakan, nag-iingayan, di ba? At nag-aawitan. Ano bang meron doon? O, di ba? So tayo, kahit paano, nakakainggan nyo tayo ng mga tao sa labas. Amen? At ang pagtawa talaga, ang pinakamahusay na gamot. Alam nyo po ba? Pero, pwede pa rin po kayong bumili ng mga gamot sa TGP. Advertisement po yun. So, gusto ko lang po ibahagi sa inyo kung anong ibig sabihin ng pagtawa o laughter. Nandyan na pa po ba? Ayan. So, ito po ay ginawa ko rin sa Tagalog pero binalik ko lang po ulit sa English dahil ako mismo ay natawa. Di ba kahit sa mismong definition niya matatawa ka. Ito, nakalagay rito. To express certain emotions. Ang pagtawa daw po, di ba? May certain emotion yan Di ba? Especially mirth or delight. Ano ba yung mirth? Kasiyahan din, di ba? Joy or delight. Sabi nga, or delight nga. By a series of spontaneous, usually unarticulated sounds, di ba? Medyo, ang tawag dito? Isipin nyo lang o i-analyze nyo, di ba? Yung ginagawa natin pagtawa. Usually, unarticulated sounds often accompanied by corresponding facial and body movements. Yeah? Pwede rin natin sabihin na it is a quick breath resulting in a series of short vowel-like sounds usually. Pwede bang pakibasa? Ha, 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 ha. Ano ba? Kay Santa Claus yan Ano yung isa pa? Pangit naman yung hehehe, di ba? Parang pagka nag-text si Pastor Orly sa akin, hehehehe. Ano ba to? May kasamang panunuya? Hindi. Joke lang. Yan po ang, alam niyo na po siguro yung ibig sabihin ng pagtawa, di ba? Pastor Orly, pwede mo ba kami bigyan ng example na napakaganda? Yan. Yan yung natural na pagtawa. Di ba? At ang pagtawa po or laughter is a funny thing, di ba? No pun intended, di ka nga. Kasi talaga nakakatawa di ba? Funny, laughter na nga tapos funny thing pa siya. No pun intended talaga. So, pag tayo po ay tumawa, yung ating body po ay nagpe-perform ng, ito yung, ang hirap pong Tagalog, nagpe-perform po siya ng rhythmic, di ba? Vocalize, expiratory, and involuntary actions. Ang hirap sa Tagalog nun. So, meron pong 15 facial muscles contract. Ang meron na nagkakaroon ng electrical stimulation of the zygomatic major muscle. Alam niyo po ba yung zygomatic? Ito po ay muscle dito sa ating face. Di ba? Galing po yan dito sa ating cheekbone. Papunta po dito sa dulo ng ating bibig. Ayan. Ni-research po yan. Yung muscle na po yan ay, sabi mga kanina, nag-extend po siya sa cheekbone, papunta po sa corner ng mouth. It raises the corners of the mouth. Di ba? Ito, tumataas itong mouth natin, itong gilid na to, di ba? When a person smiles. Currents of varying intensity produce a wide range of facial responses. Di ba pag tumatawa tayo, iba-ibang mga facial expression o responses ang lumalabas.
The respiratory system is upset by the epiglottis half closing, sabi nga niya, so that the air intake occurs in irregular gasps rather than calm breaths. Under extreme circumstances, the tear ducts are activated so that while the mouth is opening and closing, meron pong struggle na nagkakaroon for a sufficient amount ng oxygen na ini-intake natin. That phase becomes moist and often red. Di ba pagka tayo tumatawa, sobrang tawa, di ba? Parang namumula yung ating face, di ba? Lalo na pagka napapayak. Hindi, iba po yun. Noises often accompany this odd behavior ranging from controlled sneakers, escape chortles, and spontaneous giggles. Di ba? May sound talaga. To ridiculous cackles, noisy hoots, and uproarious guffaws. Ang hirap naman mga English na to, di ba? Basta yun lang. Naglalabas lang siya ng mga, alam niyo, yung facial expression, tsaka yung naiibang sound. Pero ang talagang napaka-distinct na sound doon ay yung ha-ha, yung sinabi natin ganun, tsaka yung ho-ho, di ba? Iba naman yung hihi. Di ba? Pag nakikiliti ka na, hihi na yun. Pero part pa rin ng tawa yun, di ba? Form ng tawa yun. O yan, yun tamang tawa. Yung example lang, magandang tawa, di ba? Si Sayan, hindi natatawa si Sayan. So, ang laughter po is a life shock absorber. Kung gusto po natin mabawasan ng mga stress ng ating buhay. Di ba? Ang daming stress ngayon, di ba? Kahit yung pagsa-cellphone lang, may stress ka kung ano yung mga mababasa mo dyan sa mga social media na yan. Kaya minsan, hindi na po ako nagbabasa ng, puro mga fake news. We got to find the fun in the frustrating, sabi nga po niya. So gusto ko lang po ibahagi sa inyo, ipakita sa inyo, di ba? Ang mga sayings, ang mga sinasabi ng mga kilalang tao, ito po karamihan po ay galing sa Amerika. Para lang po maunawaan natin, di ba? Kung ano yung benefits na ibibigay sa atin ng isang pagtawa o laughter. Yun. When people are laughing, they're generally not killing each other. Yan po ang sabi ni Alan. Karamihan po ito, mga authors, ganyan, di ba? Laughter is the shortest distance between two people, di ba? Kahit napakalayo nyo, pero yung pa rin yung, parang alapit nyo lang, di ba? Sabi po yan ni Victor Borges o Borges, I've always thought that a big laugh is really loud noise from the soul saying, ain't that the truth? Yan naman ang sinabi ni Quincy Jones. Di ba? Familiar yung mga pangalan na. Love make the world go round. Familiar na expression. But laughter keeps us from getting dizzy, di ba? Pag kayo po ay nahihilo, di ba? Tumawa lang kayo. At yan po ay mapapawi. Tama ba yung Tagalog? Yan. Unknown author. Ayun po. Meron pa po, gusto kong, wala lang dyan, no? Hindi ko lang siya nailagay. Ang sabi naman po nung Jewish proverb, what soap is to the body, laughter naman is to the soul. Nasa unahan daw. Balikan natin. Ayan, nauna pala siya. Laughter is the greatest weapon that we humans possess. And it's the one we use the least. Kilala niyo si Mark Twain, di ba? If I do not laugh, I should die. Abraham Lincoln, sinong hindi nakakilala dyan? Sa po siyang dating presidente ng Amerika. Mirth is God's medicine, or joy, or laughter is God's medicine. Everybody ought to bathe in it. Kaya yung kanina, sabi niya, yung soap daw is for, di ba? Sabi naman ni Mr. Henry yan, and laughter is an instant vacation. Gusto niyo po magbakasyon? Hindi niyo na po kailangan pumunta ng Canada. Pero pupunta kami ni Pastor Robert sa Canada. Sorry, ay na lang. Hindi po, lang yan, pag-uusapan lang, mga tawag doon.
Mga wishful thinking. Ayun lang po, gusto ko lang po ibahagi na kung ano po ang pwedeng maibigay sa atin ng isang laughter o pagiging palatawa. Amen po ba? Ngayon, gusto ko lang pong i-take yung aking advice. Magkaroon ng sense of humor. Ang humor ba at saka laughter are the same? Di ba? Sabi nga, paano ko kaya tatagalugin ng humor? Kaya sinama ko na lang siya sa joy or laughter. Di ba? So, ang pagtawa ay mahalaga para sa buhay. Para po natin itong iniligtas ang ating buhay. Di ba? Kailangan din natin tumawa sa lahat ng relasyon natin. Di ba? Maging sa mga mag-asawahan. Di ba? Sa marriages. Pagka hindi kayo tumawa together, nami-miss out nyo yung tons of fun daw. Di ba? Laughing with others is an integral part of healthy friendships. Isa ito sa mga susi, sa tagumpay, ng relasyon, sa trabaho. Sa mga miyembro naman ng parehong pamilya ng simbahan, tayo, di ba, mga brothers and sisters, ay kailangan tumawa din ng sama-sama. Kaya nga, yan ginagawa po natin. Pagka tayo po ay nag-overnight prayer, naalala ko po, pagka kami ay nag-overnight prayer sa Pandakan, di ba? Na-experience natin na pagka tayo ay napuspos ng banal na espiritu, di ba? Grabe, automatic. Di ba? Yung pagtawa natin, pagsisigaw natin. So, yun po ay product ng joy sa ating puso. Amen. Sometimes it gets stressful trying to accomplish God's purpose dahil, di ba? Kailangan ng mga member, yun nga. Dahil napakahirap nga, kailangan natin tumawa. Daanan natin sa pagtawa. So, paano natin matututunan ng pagtawa? Kailangan pa ba matutunan ito? Parang natural naman ito, di ba? Paano natin madidevelop ang ating sense of humor? Paano natin, i-inject, di ba? Isasama ang humor sa ating mga buhay. Puntahan natin yung creator of laughter. Kilala niyo po ba ang creator of laughter? Si God, di ba? At tingnan natin kung anong sinasabi sa kanyang salita. Meron pong tatlong biblical na paraan para maisama natin ang pagtawa sa ating buhay. Kaya, una, hanapin daw po ang pagtawa. Look for laughter. Kaya nilagay ko na, mas simple lang, look for laughter. Number 2, take a daily dose of laughter for good health. Ito pa medyo matagal natin pag-uusapan to kasi medyo ito yung, ang tawag dito, timely, di ba? Follow the creator of laughter. So, dyan pa lang malalaman natin na ang original pala na tumatawa ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Amen. So, ano ang mga dapat nating gawin para mahanap natin yung tinatawag na laughter? Una, sumama o makihalubilo sa mga taong pwede kayong patawanin. Ginagawa niyo po ba yan? Huwag kayong sumama dun sa mga, alam niyo yung lukot ang mukha. Pangit. O yung mahaba. Mahaba yung mukha. Dapat yung merong sense of humor, yun lang talaga ang pinakasimple doon. Magbasa ng funny books. Meron pa kaya nagbabasa nito? Nasa cellphone na lahat di ba? Ako minsan na-encounter ko pa rin yan at binabasa ko yan. Magbasa ng comics at cartoons. Hindi lang po yung mga bata ang nagbabasa ng mga cartoons o nanonood ng mga cartoons, di ba? Na mga comics. Di ba mga bata, nakikita ko sila, mga anak ni Teto. Mahilig yan sa cartoons. Pang-apat, manood ng ng comedy TV shows and movies. Yeah? Naalala ko tuloy yung
Minsan may mga pinapadala sa akin si Marvin, mga movie clips, mga local lang naman. Kung kilala niyo si Babalo, di ba? Sa mukha pa lang, matatawa na kayo. Minsan naman talaga timely din na para medyo nalulungkot ka at magpapadali si Marvin na mga ganun. Kahit paano napapagaan yung kalooban ng, di ba? Yung ako mag-isa tumatawa. Sakit ng tiyan ko. Si Marvin. Manood ng stand-up comedians. Pero yung mga clean ones lang, di ba? Marami pong mga magagaling tayong mga local na mga stand-up comedians. Kilala niyo po ba yan? Katulad nila Tuesday Vargas. Di ba? Sino pa bang kilala niyo? Sino daw yan? Ano siya? Kapatid siya ni Wednesday. Joke kaya, pinapatawa lang kita. Magpinsan daw. Oh, yun. Tapos, gumamit ng props. Ano ba yung mga props na pwedeng gamitin dito? Di ba? Ano yung mga props kaya rito? Yung, may naalala ka mga props para magpatawa, di ba? Yung basta yung mga nakakatawang mga props, di ba? Minsan yung mga mask lang, ganyan. O yung mga nakakakaliting mga toys, ganyan. Hindi ko alam kasi kami galing lang sa probinsya, hindi na yung mga ganyan. So, ano pa? Meron pa ba? Yan, share jokes. Sino ba ang magaling mag-share ng jokes dito? Sino ba ang pala-joke dito? Pero yung ano lang, yung wholesome. Na, si Marvin na naman, di ba? Yung joke na talagang hindi corny. Na talagang tatawa ka, di ba? Kay Pastor Orly, minsan nag-joke eh. Yung joke niya ay, corny siya. Yung si Ngongo ba yun? Pwede mo bang i-share sa amin? Pastor Orly, pwede ba pumunta ka dito? Kasi meron ako sana i-share dito na joke para hindi kayo matatawa eh. Yun lang naisip ko, baka doon pa lang matawa na kayo eh, di ba? Ayun. So, siguro, pwede ko rin i-share sa inyo yung joke na yon. Sana matawa kayo. Yeah? Ito ay tinatawag na prognosis not good. Di ba? Pag sinabi yung prognosis, parang diagnosis, di ba? O parang, ang tawag dito, parang mangyayari, di ba? O parang evidence. Na parang, yan, malapit sa katotohanan. Hindi ba man, tumatawa na kayo. Meron isang babae, di ba? Sinamahan ng isang babae ang kanyang asawa sa opisina ng isang doktor. Pagkatapos ng check-up, itinabi ng doktor ang asawa, nilagay sa gilid. At meron siyang sinabing, kung hindi mo gagawin itong mga sumusunod, tiyak na mamatay ang iyong asawa, sabi ng doktor dun sa babaeng asawa. So ano yung mga sumusunod na yan? Tuwing umaga, paghanda mo siya ng isang healthy na almusal at pahayuin siya sa trabaho na nasa magandang mood. Pangalawa, sinabi niya, sa oras ng tanghalian, ipagluto siya ng mainit at masustansyang pagkain at ilagay siya in good frame of mind bago siya bumalik sa trabaho. Pangatlo, sinabi naman ng doktor, para sa hapunan, ipaghanda siya ng masarap na pagkain at huwag paggawain ng mga gawaing bahay. Huwag paglabahin, huwag paghugasin ng mga plato. Pang-apat, ibigay ang bawat kapritsyo niya. Ano ba sa English ang kapritsyo? Mga whims. So, pag uwi nila mag-asawa, galing dun sa clinic, tinanong ng asawang lalaki ang kanyang asawa kung ano ang sinabi ng doktor. Ang sabi ng asawang babae, sumagot siya ng, mamamatay ka. Kunti lang, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, yung joke na lang ni Pastor Orly. Meron bang gusto mag-share ng joke dito? Na pwedeng, yung ating tawa ay abot dito sa tenga. Di ba? May sinasabing gano'n. Yung lahat ng gilagid mo ay kita na. Yung natawa siya. Meron pang isang joke. Sana matawa kayo kahit paano. May isang lalaki naman na naglagay
ng ilang bulaklak sa puntod ng kanyang mahal na yumaong ina. At nagsimulang bumalik sa kanyang sasakyan nang siya ay mapalingon at napuntang atensyon doon sa lalaking nakaluhod sa isang puntod o libingan. Ang lalaki ay tila nagdarasal ng, may kailangan mong mamatay. Bakit kailangan mong mamatay? Sabi nung nakaluhod na lalaki doon sa isang libingan. Nilapitan siya ng unang lalaki at sinabi, Ginoo, hindi ko nais na makialam sa iyong pribadong kalungkutan. Ngunit ang pagpapakaitang ito ng sakit ay higit pa sa mga nakita ko noon, sabi nung isang unang lalaki. Para kanino ka labis na nagdadalamhati? Tanong nung unang lalaki, sa isang bata? Sa isang magulang? Ang nagluluksa ay kumuha ng ilang sandali para i-collect lang ang kanyang sarili. At pagkatapos ay sumagot. Sa palagay niya, ano ang sagot niya? Ang unang asawa ng aking asawa. Hindi na gets, di ba? Ayoko na mag-joke. Hindi, napulot ko lang po ito. Nagganap po ako ng mga joke kasi yung mga joke ko puro corny. Hindi, brown lang. Bawal daw ang green. Hindi na uso yun sa atin, sister, di ba? Pangalawa naman, take a daily dose of laughter for good health. So ito medyo pahabain natin ng konti ito, di ba? Sabi ni Norman Cousins, isang American journalist and author, used to say that laughter is so beneficial for your body that it is like inner jogging. Di ba? Parang nag-jogging sa loob. He healed himself of a major chronic disease with laughter therapy. Meron palang ganun, laughter therapy lang, di ba? Sabi naman ni Mayo Clinic, ni-report niya that laughter aids breathing by disrupting your normal respiration pattern and increasing your breathing rate. It can even help clear mucus from your lungs. Di ba? Yung mga problema sa lungs mo di ba? So, ang hirap talagang Tagalogin niya kasi mga medical terms. Sabi, paano kaya tatagalogin to? Healthy laughter is also cardioprotective. Di ba? So, yung may mga may problema dyan sa cardio. Di ba? Healthy laughter lang kailangan nyo. Di ba? Hindi na kayo kailangan pumunta ng St. Luke's. It's good for your heart. It increases circulation at ini-improve niya yung delivery ng oxygen tsaka nutrients dun sa mga tissues throughout sa system ng iyong body. So tama naman lahat itong mga sinasabi nito. Sabi naman ng psychoneuroimmunology, the study of the interaction between psychological processes and the nervous and immune systems of the human body prove that, sabi niya, laughter stimulates your immune system to fight off disease. Tama naman, di ba? Laughter helps fight illness by marking invading bacteria and viruses for destruction by WBC. Ano ba yung WBC? White blood corpuscles. Laughter decreases the stress hormones levels. Di ba? It's also good for allergies. Sino ba si Pastor Mabel? Wala na yan, di ba? Tinanggal na ni Lord yan noon pa. And it helps control pain by raising the levels of our brain's natural endorphins, which are 50 to 100 more potent than morphine itself. God's prescription drug. Ito lang talaga, laughter lang. Laughter helps relieve stress. Sinabi ko na kanina, by causing the release of these natural painkillers in the body. Pag tayo po daw ay tumawa ng napakalakas, endorphins and adrenaline are released, which result in natural high, making you feel good about yourself. Ang sarap ng pakiramdam. Diba? It's a natural stress reliever. Natural stress reliever siya. Diba?
Libre na. Ano pang hahanapin mo? Tawa ka lang. Have you ever laughed so hard that you doubled over and fell off your chair? Spit out your food or wet your pants? Sobra naman yun. You can maintain muscle tension when you are laughing. God created laughter to boost the immune system. Lahat naman yan galing kay God eh. Laughter will reduce blood pressure. Yung mga may high blood dyan. Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Nakakababa po ng blood pressure ang pagtawa. Laughter will help your digestive system and help you lose weight. So yung medyo malulusog ng konti dyan, di ba? Tumawa lang kayo ng tumawa at magpaikot-ikot. Kasama exercise na kayo, kaya lumiit. Di ba? People that laugh a lot are less likely to have a heart attack. Oh, yun, di ba? Yung pala tao, mga tao, di ba? Less sila na magkakaroon ng heart attack than people that don't laugh. Di ba? Alam nyo, hindi lang po sa medicine na yan, kahit sa pagiging maganda o gwapa katulad namin ni Pastor Oli, di ba? Palatawa lang po kami, kaya po ganito itsura namin, joke. Laughter is good for the soul. Amen. Ba't walang nag-amen sa inyo? The Norwegian University of Science and Technology reported that a good sense of humor cuts one's chances of death by about 70%. Ang taas pala pagka, diba, kinakat niya yung percentage na ikaw ay mamamatay ng maaga compared with adults with a poor sense of humor. Minsan pero, sabi nga nung nabasa ko to, bakit yung mga comedians, local comedians, di ba? Karamihan namatay na, parang contradicting, pero siguro hindi naman. So, it's been proven, people who laugh live longer. Di ba? Ang nanay ko siguro kaya umabot ng 94 kasi palatawa yun, kahit na maliliit pa kami, di ba? Kahit dun sa dulang namin, alam niyo yung dulang, di ba? Kahit puro mga gulay lang yung aming mga kinakain. Masasaya kami lahat, nagtatawanan, di ba? At busog na busog pa kami. So, brothers and sisters, there is healing power in laughter. Naniniwala na kayo? Hindi na kailangan gumastos ng malaki, di ba? Hindi na kailangan mag-maintenance. Tumawa lang kayo. Subukan nyo pag uwi nyo sa bahay mamaya, di ba? Pumasok kayo sa isang kwarto, tawa kayo ng tawa. Pero kailangan may mag-stimulate muna sa pagtawa nyo. Mamaya, tumawa lang kayong bigla doon, pilit eh, di ba? Lalo kayo may stress, no? Yun. So, friends, there is healing power talaga, di ba, sa pagtawa. Laughter has important psychological effects kahit sa sa marriage partners, di ba? Sa mag-asawahan dito, subukan nyo na laging tumatawa. Hindi inaalis ang pagtawa, di ba? Sa inyong kabahayan. Kahit sa mga co-workers natin, nyo, di ba? Yung mga nagtatrabaho, di ba? And friends too. Humor also helps in improving our creativity and memory. Nakaka-improve pala yan ng creativity, di ba? Asan si Zoe? Yan. Napaka-creative ni Zoe. Dinrawin niya yung mukha ko eh. Natawa ako. Lalong pumogi. Joke. So, ito pa yung amazing. Lahat ng modern science na ito tsaka medical mga terms na to, ay nire-import siya ng Bible. Kung ano yung mga sinasabi kanina. The more you love, the greater your chances of good health. So, magbibigay lang po ako ng mga example. Ayan. A cheerful look brings joy to the heart. Good news makes for good health. Sabi po ng Proverbs 15:30, di ba? So, inaano lang niya yung mga sinabi ko kanina sa science at sa medical. A cheerful heart is good medicine. So tama naman po yung sinabi ko kaninang una, di ba? Nasa Bible po yan, Proverbs 17:22a. Sa Proverbs 14:30 naman, sinasaad dyan, a relaxed attitude lengthens a man's life.
Pagka-relax yung attitude mo, kasama na yung laughter dyan, di ba? Kasi relax na relax ka, nakakangiti ka, di ba? Meron bang hindi relax dyan na na nangingiti o natatawa, di ba? Oh, don't you love that? Almighty God has said all along that a joyful heart is good medicine and help us live longer. Laughter is just good medicine. It's just a good medicine lang talaga. It's good for your health. So paulit-ulit na lang ako, di ba? Good humor brings good health. Take those every day. Hindi na kailangan ng dyan, sa Mercury. Sa TGP na lang. So pangatlo, yung pamamaraan. Follow the creator of laughter. Alam nyo ba? Di ba? Sa New Testament, ay loaded po yan ng mga scriptures, passages na nagpapakita na while in our midst, Jesus laughed too hard. Di ba? Siguro lahat tayo nagbabasa ng Bible, na-encounter natin yan, di ba? And had a cheerful disposition and merry heart. That came directly from His Father. Siyempre, isa lang sila, di ba? So kung ano yung kay Father, ganun din si Lord Jesus. Sa Matthew 11:19, sinasabi diyan, when they called Him a wino, anong ginawa ni Jesus? He laughed it off. Sa Matthew 9:50 naman, when they reproached His disciples because they did not fast, He said they couldn't. They were too busy partying at a wedding. Natawa kayo dun sa ginawa ni Jesus? Sa Matthew 12:3-4 naman, when they accused the disciples of violating the Sabbath by plucking ears of grain, He took great delight in pointing out that David once violated the same law by eating the sacred bread which was reserved for priests, and then passing it out to His troops. So, di ba? Tingnan nyo kung paano mag-conduct si Jesus, di ba? Sa mga bata noon, sa Matthew 19:14, nirebuke niya yung mga disciples for being killjoy sa pag-interfere with the children climbing on His back. Ay, siyempre, di ba, mga bata yan, pagka, malilikot, di ba, akyat dito, kahit sa iyo, di ba? And tug of his bird and kiss him. What a fun time. Di ba, parang ang sarap, ang sayang tingnan kung pipicturean mo yung moment na yon. Don't you think they sat on His lap? Palagay ko, di ba? Don't you think He was smiling and giggling and laughing with them? Oo, kasi mga children yan talagang, masisiyahan ka sa mga bata. Bakit ko sinasabi yung mga yan? Na ang creator talaga ng laughing or laughter ay si God at si Jesus Christ. Di ba? Sundin lang natin siya. Ito lang gagawin natin. Kahit hindi yung mga dalawang sinabi ko sa inyo, ito lang gawin lang natin. Ganap na, di ba? Buo na siya. Kasi nagpapalo na yung dalawa dyan. Ibig sabihin, sumunod ka sa Kanya. Nakita nyo na ba si Jesus Christ? Kasi masyado kong pinre-emp yung di ba? Nakita nyo na ba kung paano tumawa si Jesus Christ? Napicturean nyo na ba? Sorry, nakita nyo na. Kung paano tumawa si Pastor Oli. Kasi the same image tayo, di ba? And likeness. Eto po, papakita sa inyo kung paano tumawa ang ating Panginoon. Di ba? Mas maganda nakakatawa si Jesus Christ, di ba? Ay yung mga bata, nakangiti siya, di ba? Sa atin kasi lahat, kahit magmula nung maliit ako, nakikita ko lagi na si Jesus Christ ay parang malungkot, di ba? Parang improper, hindi ko kung anong pwedeng itawag doon di ba? Hindi, tawag doon, parang hindi kaaya-aya talaga, di ba? Hindi naman siguro dahil sinasabi lang natin na siya ay holy, ganyan, di ba? Parang yung laughter parang hindi naka-attach sa Kanya. Pero hindi po. Ang ating Panginoong Yesus ay laging tumatawa, laging masaya. Di ba? Amen. Tapos na tayo. Aga natin, di ba?
So bago po tayo sa conclusion na yan, yung pong mga binanggit ko sa inyo kung paano ang dapat gawin, kung paano tumawa, di ba? Paano maging part ng everyday life natin yung pagtawa, maging lifestyle natin. Huwag po natin kalilimutan. Simpleng bagay lang pero nakakaligtaan natin ang pagtawa, di ba? So, yun, sinabi ko na yung kanina, di ba? So, yung root of Jesus' laughter is joy. Naniniwala po kayo dyan. Ang naniniwala pa ay magsabi ng amen. And joy is hardly more prevalent than when we laugh. Di ba? Lagi magka-attach yan, magkasama yung joy, di ba? So, Jesus is the joy giver. Naniniwala po kayo? Amen. He gives us joy, and I love sharing His joy with others. Tama po ba? And joy is contagious, often accompanied by this thing called laughter. Meron kasing joy na nasa inner feeling lang siya eh. Pero mas maganda kung may kasama siyang pagtawa. Sometimes, joy is reflected yung kahit konti lang, slight grin lang, di ba? Yung basta maganda lang yung countenance mo, yung aura mo, joy na yon. Sometimes, ang chuckle lang. Sometimes naman, yung, alam mo yung gut-busting belly laugh that we can't even contain. Jesus Himself gives us laughter. Amen? And Jesus is a treat. He's the joy giver. He laughs. He brings joy when there's despair. Kahit may despair, may kalungkutan, ano man ang nangyayaring dyan, di ba? Siya pa rin ang nagbibigay ng joy sa atin, ng kasiyahan, kaligayahan, di ba? Pinatatawa niya tayo, di ba? Binibigyan tayo ng mga circumstances na tayo ay maging joyful. Di ba? Naalala niyo yung kwento ng mga Pharisees, di ba? He drove the Pharisees crazy, di ba? No wonder they wanted to kill him. No wonder they did. Small wonder though, because God raised him from the dead. The killjoys killed him. Sino yung mga killjoys na yung mga Pharisees? The joy giver comes back and forgives them. Like the Father, Jesus has a great sense of humor. Di ba? Sabi nga sa Psalm 2:4, the one enthroned in heaven laughs. Si God yun, God the Father. God laughs. God has a sense of humor. Ulitin ko, God created laughter. God created your funny bone, but kailangan mong itikil ito. Di ba? Gusto niyo ba mong maging godly? Gusto niyo ba maging katulad pa rin ni Jesus? Find the funny in life. Di ba? Napaka-igsi lang ng buhay dito sa mundo. Hanapin natin yung funny dito sa mundong ito. Laugh more. Have fun. Di ba? Spread some joy. Paano natin i-spread ang joy? Let the joy giver use your smile and your words and your laughter to pass along this joy. Paano nyo gagawin? Kahit ano lang, give a knowing twinkle in the eye when someone wonders if anything is bigger than their problem. Pwede kayong magbigay ng confident word of faith sa mga taong crushed by despair. Give a comforting touch or tickle that finds the spot that brings smile and laughter. Diba? See, Jesus is in the joy of business. And He invites us to be the distributors of this very hot commodity. He wants us to feed the 5,000 and enjoy the chatter and wonder as the crowd rejoices in the abundance of mysterious food. So, in His presence talaga, there is joy. Amen. He insists on it. He provides it. God created it. Amen. In conclusion, uulitin ko lang yung binagi ko kanina. Look for laughter. Hanapin nyo. Yung mga pwedeng pagmulan ng kung paano kayo tumawa, di ba? Then, once you've found some things to laugh about,
Take a daily dose of laughter for good health. Gawin natin itong ulitin ko, lifestyle. Di ba? Kayo rin, di ba? Kayo ang magkakasakit. Kayo ang alam naman yun, di ba? Magkakagastos kayo. And the best way to inject humor into your life, follow the creator of laughter. Amen. Meron pa pong konti lang. As Christians, we should be the happiest people on earth. Di ba dapat naman talaga, di ba? Nandito na meron tayong joy eh. Minsan, nawawala yun, pero ano yan eh, nandyan pa rin yan eh. Nung tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, andyan na yung joy sa ating puso. Bible says, there is a time to love. I say, the time is now. Yung mga hindi pala tawa o hindi marunong tumawa, ngayon pa lang, gawin nyo na, simulan nyo na. It's time to start smiling more, di ba? Kung yung dati, yung smile mo lang, konti lang. Dagdagan mo. And laughing more and singing louder. Lagyan mo, yung ginagawa natin, di ba? Naalala nyo, nag-encounter tayo, di ba? Ang saya, sisigawan, nagtatawanan, pagulong-gulong, di ba? Shouting and behaving so that the world learns what it really means to know the joy of Jesus. Di ba? Parang sinishare mo na yung Word of God dahil masaya ka. Di ba? Napakagandang testimony po niyan sa pag-share natin. Ang hirap naman na mag-share ng gospel, di ba? Yung mukha mo, ang haba. Tatalikuran ka nung share mo na hindi po makikinig yan. Kaya napaka-importante po na maganda yung countenance natin. Masayahin tayo. Yung ngiti natin, di ba? Napaka-sweet, di ba? Brothers and sisters, this world will never be converted to God until Christians love more. And until Christians sing more. Kaya tayo nag-aawitan and praise more. Praise God. Learn to love again. Kung dati, tumatawa kayo pero naputo. Learn to love again. We laugh a lot as children. Diba, yung mga bata? Ano nangyari? What happened? Don't laugh at the expense of others, but God created us to laugh. Stop taking this life so seriously. Sabi nga, maigsi lang ang buhay, di ba? No matter what you do, God is still in control. Yan ang ating hope, di ba? Amen po ba? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. At ang aking pong parting praises or statement. Sabi po ni Glenn Peace, drain your life of humor and it is like draining your car of oil. You will not get far before you lose power and lock up the engine. Laughter keeps the engine of life running smooth. Parang buhay lang natin. It allows us to keep making progress down the road to God's goal. Ano ba yung goal na yon? Ang may pahayo po natin ang gospel dito sa mundo. Amen po. With that, meron lang po akong isa pang gustong i-share sa inyo at sana matawa kayo. Pwede po ba natin i-share, sis? It's a video. Tawanan niyo lang ang problema niyo, di ba? Napanood niyo na ba yan? Sorry po, pero may konting technical glitch lang. Pero pag napanood din naman po ito, ay uuwi po tayong masayang masaya. Nakamute daw. Marvin, huwag kang tatawa dito, Marvin, ah. Ayaw po.
Hindi po siya pwede ikwento, walang sound eh. Maganda kasi yung sound niya. Yan. At sa ulo mo'y tumutot na lahat maalos ng paraan. Sinubok mo, muling tinubukan. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat pilitin. At huwag mong masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Let's go! Kahit anong gawin, hindi napatawa yung kanyang guro. Ayun lang, simple lang yung message, di ba? Bagsak sa isa. Hindi niya gusto yung boses ng komanda. Anyway, ang ano lang dyan is, tumawa lang tayo. Kahit anong problema meron, kahit anong yung circumstances natin, tawanan lang natin yan. Di ba? Kasama natin si Lord eh. Bakit kailangan tayo maging malungkot?